sige, tuloy natin. Verse 5. Huwag mo silang yoyo. Huwag mo silang yoyo. Sa man? Ano yun? Ulitin mo sa 4, basahin mo ng Oh, maayos. sige. Sa 4 tayo. Sige. Ating ulitin dito sa verse 4. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Ang tanong bro, nilabag ba ito ni Job o hindi? Salamat sa Diyos dahil hindi nilabag niya ni Job. Okay, so Dahil hindi siya Diyos. so, Praise the Lord. okay, Lord, so Lord. tuloy natin kung may para mapatunayan na mayroon talagang tao na walang kasalanan. Bro, ang purpose ito bro is to prove ko sa iyo na maliban kay Kristo, meron talagang mga tao na walang kasalanan. Kaya kapag kinonfirm mo ito lahat, na lahat na hindi nilabag ni Job, dalawa na. Dalawa na ha, hindi si Kristo lang. Nagkamali ka na. O tuloy natin, 5. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong... Rebulto. Praise God. Tuloy. Rebulto ang tinututo mo. Punta tayo sa Exodo 25:18. 25:18 tayo. Ito tayo. Bro, di ba kay Job ang pinag-uusapan? Ito sa rebulto. Sabi ko na nga ba, ililihis sa ibang tao eh. Ito na tayo bro. Exodo 25:18. Ito tayo bro ha. Bro, Exodo 25:18. Nililihis mo sa ibang issue eh. Ito bro, makinig ka muna ha. Bro, makinig ka muna ha. Exodo 25:18. Magpagawa ka rin ng 2 gintong kerubin. Ilalagay ito sa 2 dulo ng takip ng kahon. Ang tanong bro, ito, rebulto ba ito? Yes or no? Sir, bakit? Hindi, sagutin mo. Nilihis mo eh. Ang pinag-uusapan natin si Job. Bigla kang nag-praise the Lord dyan. Napunta sa rebulto kay Job. Ang pinag-uusapan natin bro, si Job. Bro, pastor. Ang pinag-uusapan kasi natin bro, pastor, kung anong kasalanan ang nagawa. O anong kasalanan ang ginawa ni Job. Pero, nasa verse 4 pa lang ako. Bro, tumahimik ka muna. Nakakahiya ka naman. Bro, tumahimik ka muna. Bro. Nakakahiya ka naman. Para kang ano ba, nagse-self glory ba? Nagse-self glory. Nakakahiya naman. Ang pinag-uusapan kasi natin kung anong kasalanan ginawa ni Job. Nasa verse 4 pa lang ako. Wait lang. Wait lang muna. Dahil nasa verse 4 pa lang ako, ang ingay mo na. Sabi mo, na rebulto. Tanong bro, wait lang. Itong Exodo, bro, wait lang ha. Itong Exodo 25:18 na ang Diyos nagpagawa ng rebulto. Sang-ayon ka ba dito? Yes or no? Hindi, ibalik mo, sir. Bro, sagutin mo muna to bro kasi ang ingay mo sa sa verse 4 at 5 eh. Ang ingay mo sa verse 4 at 5. Bigla kang nagsisigaw-sigaw diyan, di ba? Gusto ko ipakita sa mga tao na ang Diyos nag-utos na gumawa ng rebulto. Bro, sagot mo na bro. Kung hindi ka lang sana nag-ingay, bro, kung hindi ka lang sana nag-ingay, kung hindi ka lang sana nag-ingay sa verse 4 at 5, kung hindi ka lang sana nag-ingay doon, hindi ko ililipat sa 25:18 ang talata. Bakit iwas kayo doon? Sang-ayon ka ba? Pastor. Bro, pastor, sang-ayon ka ba, bro, pastor? Sa Exodo 25:18, ituloy lang natin, sir, yan. Sang-ayon ka ba? Sa Exodo 25:18 na ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto. Yes or no? Okay, tatandaan mo, hindi yan rebulto. Kerubin yan. Sige. Englishin natin, ating Englishin para mapatunayan. Ating Englishin ha? Ating Englishin, ito sabi sa English ganito. Then make 2 statues of guardian angel. Etong estatwa bro, rebulto ba ang estatwa o hindi? Hindi daw rebulto yan. Alam nga naman totoong anghel yan. Sinasabi ko,
Hindi, sagot mo na bro. Sagot mo Ano na ba? ba yan, Bro, pastor? sagot mo na bro. Itong statue bro, then make two statues of guardian angels. Itong bro, sagot mo na. Nararamdaman mo na iipit ka ngayon eh, nahabol kita eh. Kung hindi ka lang sana nag-ingay sa verse 4 at 5, hindi ko to ililipat dito. Nag-ingay ka eh. Ayan. Papatulan kita. Bro, papatulan kita kasi nag-ingay ka sa verse 4 at 5. Ang tanong, etong sinasabi sa 25:18, then make two statue of guardian angels. Itong estatwa bro, rebulto ba ito o hindi? Okay, nakasulat yan. Statue yan. Ano, Talaga yan ay may purpose yan. yung estatwa ba rebulto o hindi? Sagot lang. Yung estatwa ba rebulto o hindi? Estatwa, rebulto o hindi? So ngayon, Hindi, sagot ba? yan ay Sagot. pinagawa na- Yung estatwa ba? Hindi Bro, mo pastor. si pastor. Bro, pastor, kakahiya ka naman. Ordinary member lang ako dito. Tapos ikaw, pastor ka. Natatalo ka sa usapan. Oo, Ano ba yan, pastor, o hindi lang naman? ano bro, pastor? Sagot muna. Itong Rebulto. estatwa, rebulto ba ang estatwa o hindi rebulto? Ang Sagot. Diyos ang nagpagawa niyan, pastor, ang Diyos. Sagot. Okay, so nababasa natin. Tama Sagot. yan. Tama yan. O, tuloy. Hindi ko tinatanong kung tama ba o mali. sumasagot Hindi si ko pastor. tinatanong kung tama ba ang binasa ko o mali. Hindi yan ang tanong ko eh. Hindi sumasagot si Yeah. pastor. Ang tanong ko sa iyo, itong estatwa, rebulto ba ang estatwa o hindi rebulto? Yan ang tanong ko. Sagot. Okay, rebulto yan. Tuloy. Okay. Ayun, So tinatanggap mo, yehey! Okay. So tinatanggap mo, okay, so tinatanggap mo ngayon, bro pastor, tinatanggap mo ngayon na ang Diyos pala nagpagawa rin ng rebulto. Yes or no? Okay. So ngayon, Hindi, sangayon ka ba? Sangayon ka ba na? Ipasali yung kasama niya na sumigaw. kanino yan specific kung iniutos? Sagot mo na bro, sagot mo na. Okay. Bro, sagot mo na bro. Bro, sagot mo na bro. Logi ka sa akin bro kasi logi ka sa akin. Malinaw yung signal ko eh. Bro, itong revolt, tinatanggap mo ba bro sa Exodo 25:18 ang Diyos mismo nag-utos gumawa ng rebulto? Yes or no? Tama. Ngayon, Okay. ang tanong. Di. Sangayon ka ba? Sangayon ka ba na ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto? Yes or no? Pero kanino niya Hindi, sagot iniutos yan? issue kung sinong inutusan. Ang issue dito, sang-ayon ka ba na ang Diyos nagpagawa ng rebulto? Yes or no? De, bro Jando, sandali lang, pastor. Ano lang ha. Specific. Pasingit lang, pastor. Kanino? Sabi mo kanina, gumamit ka ng Old Testament. Hindi naman ikaw ang kausap dyan. Ngayon, ginamitan ka namin ng Old Testament. Tatanong mo, sino kausap? Sa Exodus mo, sino ba kausap? Hindi naman ikaw eh. Hindi Old- sa Exodo 24. Gumamit kayo ng Old Testament. Ngayong gagamit kami ng Old Testament. Sasabihin mo, hindi Ililiko ka kung sinong inutusan. Hindi naman. Libre angel po dyan, bro. Sige. Ituloy natin kasi maganda to eh. Oo nga, gumagamit maganda siya ng to. Old Testament, Exodus. Ah. Hindi naman inutusan ng Kristiyano doon, pero nung gumamit tayo ng Exodus din, sinabihan tayo hindi tayo inutusan. Tuloy tayo, sir. Sige. Ba't kayo gumagamit ng Old Bro, Testament? pastor. Tayo sa topic. Sablay. Bro, ikaw yung lumilihis eh. Ang pinag-uusapan si Hob lang dapat sana pinag-uusapan natin dito eh. Bigla ka napunta sa sa rebulto, di ba? Rebulto, di ba? Bro, wait lang. Kasi ikaw tumakbo sa Exodo. Kaya huwag kang iiwas. Gamit ako na Exodo. Sa Exodo 25:18, tinatanggap mo ba na ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto? Yes or no? Kanino pinagawa? Tanong ko naman Hindi, sa'yo. hindi ko tatanong kung kanino pinagawa kasi sa Exodo 20 kanina, hindi ko naman tinanong sa iyo kung sino ang inutusan doon.
Di ba? Sino nga inutusan? Oh, Pareho i- naman Old Testament yun. pareho tong Old Testament tinakbuhan mo eh. Huwag kang iiwas dito. Mindset Iba po. mo, Sino mindset mo ang ginagamit ko ngayon laban sa iyo. O sige, bro, sa Exodo 25:18, tinatanggap mo ba na ang Diyos mismo nag-utos na gumawa ng rebolto? Yes or no? Okay. Tanggap Tanggap ko mo? yan, pero sino Okay, ang tinatanggap mo. inutusan? Okay. Ngayon, balikan natin yung Exodo, versikulo, ating balikan yung Exodo, kapitulo 20, versikulo 4. Yan. Sabi sa Exodo, kapitulo 20, versikulo 4, ganito ating mababasa. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. Tanggap mo ba na ang ribultong tinutukoy pala sa Exodo 20, versikulo 4 ay mga hayop, ibon, at isda, mga Diyos-Diyosan? Tanggap mo Sir. ba na yan ang tinutukoy? Yes or Sir, no? pwede bang paki-Tagalog? Ay, Tagalog, sir. pastor ka, di ka nakakaintindi ng English? Tagalog, sir. Ay, hindi. Hindi niya naintindihan ng English. Hindi ka nakakaintindi ng English? Pastor ka pa. Paano ka naging pastor? Hindi ka nakakaintindi ng English? Ah, Hindi comics. Eto, Bible bro. yan, Bible. Bible to ha? In English ko lang para mapakita natin kung anong revolto ang pinagbabawal sa Exodo 20. Sir, Para Sir. ipakita, bro, binasa ko sa English para ipakita sa mga nanonood kung anong revolto ang ipinagbabawal sa Exodo 20 versikulo 4 na nag-ingay ka. Okay, nag-ingay ka kasi. Kaya pinapakita ko ngayon sa mga tao ngayon kung anong revoltong tinutukoy doon. Ang sabi, you shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. Tanong, sang-ayon ka ba na ang revolto palang ipinagbabawal ay imahe ng mga Diyos-Diyosan, hayop, ibon at isda? Tanggap mo ba? Yes or no? Bro, Jando, hindi niya alam yan. Iisa lang Bible alam yan. Teka lang, ha? O, wag muna kayo magtawa. Kasi lang ang bias na Bible bias lang po alam mo, ang- bro eh. ang Bible yan eh. Living Bible eh. Oh, kaya nga Bible yan, pero bias, pwede bang pakilagay natin sa King James Version? Sagot na. Sagot mo muna yung sagot Bible na. yan. Sagot Totoo na. ba yan o hindi? Oh, sagot na. Etong sinasabi dito. Etong sinasabi Punta dito. sa KJV. Etong sinasabi dito, bro. Itong mga revolto na ito ba'y revolto ng mga hayop o revolto ng mga santo? Sagot. Biblia yan ha, Biblia. Biblia to ha. Itong sa Exodo 20, versikulo 4 na ipinagbabawal, ito ba ay revolto ng mga hayop at Diyos-Diyosan o revolto ng mga santo? Paalalahan natin si Pastor, Sir, hindi Bible, lang talaga KJV ang Bible, Pakilagay maraming po sa Bible. Sige. Ating ipunta sa King James Version, verse 4. King James Version. King James Version. Thou shalt make unto thee any graven image. Etong graven image ito, bro, ito ba yung idol? Yes or no? Tuloy lang. Tuloy mo. Hindi, ito ba yung idol? Itong any graven image, ito ba ay idol? Yes or no? Sige, tuloy, sir. Tama yan, sir. Tama. Tama. Okay, so tama yung binasa ko kanina. Do not make any idols. Oh, next. Graven Any likeness of anything that is in heaven above. Ano tong image that is in heaven above? Ano to? Kung hindi to birds. Pakita natin ang buwan, ang araw. Buwan, araw. O sige. Balikan. Balikan natin yung The Living Bible na binasa ko. Nasaan dyan ang buwan at araw? Nasaan ang buwan at araw dyan? Ating balikan yung The Living Bible. Nasaan dyan ang buwan at araw? Patay Bakit mo, ka sir, dyan, ilalagay Pastor. sa King Bible? King James tayo, sir. Sige. Sige, King James Version. Sa King James Version, nasaan dyan ang sinasabi mong buwan at araw? Bawal dagdagan ang Bible. Wag dagdagan. Sabi mo, Bible Oo. lang Ano bang nakikita Ah. natin sa langit? dagdag yan. Kasi yung nasa langit kasi dito, yung nasa langit, pinaliwanag ng ibang version, birds pala yon. Ayan o. No images of animals, birds or fish. Ano ba? Etong animals, ito yung mga nasa Ano, lupa. sir, ang nasa langit? Wait. Si Pastor Etong- naka-stack sa KJV. Ah, Ibang alam na etong- Biblia. Mga pili ka- Etong, bro, etong
images of animals, ito yung mga imahe na nasa lupa. Yung birds naman, imahe na nasa langit. Yung fish naman, imahe na nasa ilalim ng lupa. Ito tinutukoy sa sa the same lang naman eh. Pero maganda itong The Living Bible kasi talagang in-specific nila kung anong tinutukoy para hindi ka mag-misinterpret. Ha? Masyado Magbasa ka rin ng ibang Bible, Mag- Pastor. maganda Baka itong version na misleading ka. ito. Oh, maganda itong version na ito kasi maganda itong version na ito, bro. Maganda ang version na ito, bro, kasi alam mo, hindi ka pwede mag-misinterpret. Walang buwan na sinasabi diyan, walang araw na sinasabi diyan. Ngayon, yung palang imahe na nasa langit, birds pala yon. Yung imahe na nasa lupa, animals pala yon. Yung imahe na nasa ilalim ng lupa, yung pala ay mga fish. At yung mga Diyos-Diyosan, yun ang idols. Ngayon, tanong, ito bang sinasabi mo dito, is ribulto ba to ng mga Diyos-Diyosan o ribulto ng mga santo? Sir, patingin. Okay, ang tanong ko sa'yo, sir. Patingin Si daw, Diana ba, kanina pa niya ano yun? nakikita. Tao yun o... Ay tayo. Kanina pa to nabulag na si nasa screen eh. Lumabo na mata ni Pastor. Lumabo na. Gusto mo ng katapat, di ba? Eto, katapat mo na ako. Natatapatan ko na yung kapangasa mo. KJB lang pala alam ni Pastor eh. Hindi KJB mo Bible lang. kasi nakakulong ka lang sa King James Version. Patay ka dyan, Sir, Pastor. ang layo Delikado po, ang layo. inaakay mo mga Mm. ganito kasi isa lang Bible. Nakakulong ka lang Pastor. kasi. Ang Bible, maraming translation yan, Pastor. Delikado ang ginagawa mo. Manliligaw ka ng kaluluwa dyan. Yeah. Nagliligaw ka ng kaluluwa, nag-misinterpret ka eh. Huwag ka Wala kang ibang mag-misinterpret. basihan kundi KJB mo. Hindi sa Bible. I-search mo kung ilan ang Bible. Thousands of Bibles, Pastor. Kung Mismo. KJB lang, maliligaw ka dyan. Kasi Oh, hindi lahat ng tamang interpretation nasa KJB. Brother Kapag Angel. kasama pamilya mo yan, maliligaw mo yan sa impyerno, kapatid. Inaalam ka namin dito. Bakit? Kasi tinuturuan ka namin na magbasa rin kayo ng ibang mga Biblia dahil baka mali ang mga interpretation nyo. Ayan, tama. Sir. Mali. Sabi mo, buwan, ang Aminado layo. ba kayo, sir, na Sabi mo, buwan, ang ang layo. pagtungkol sa mga Tingnan mo ribulto ay interpretation. kasalanan? Hindi naman buwan eh. Ikaw ang nagsabi nun ha. Nag-interpret Talong. ka. Ibig sabihin, self-interpretation mo yon. Mali ang interpretation mo, titingin ka rin sa ibang Bible. Delikado yan, Talo bro. ka. Delikado Talong. yan, Pastor. Yung kamag-anak mo, pamilya mo, may impyerno ka. Sabi nga sa amin, sabi ng pare, kapag nagkamali ka ng interpretation sa Bible, impyerno kayo lahat dyan, kapatid. Kawawa ka, talong-talo ka sa akin. Okay, Talong-talo ka tuloy sa na tayo. amin. Okay lang kung yan sa Wag palagay mo isa ay lang panalo kasing ka. ano mo, bro, mayroong mga church fathers, mayroong mga Bible scholars. Sige, Kung sige. hindi ka scholar, kailangan mag-aral ka rin sa mga totoong nag-aral ng Biblia. Kaya sige. nga may ibang translation, bro eh. Ingat ka, sige. bro, pastor ka pa naman. Sige. Ito na, sir. Ito na tayo. So, doon na tayo sa main topic natin. Okay na yon. Diyos-Diyusan. Ipinaglalaban nyo na yon. Okay? Anong main topic natin, Diyos-Diyosan? Hindi yun ang main topic natin. Ikaw yung tumalon doon. Talaanan kanina si Hope. Ikaw Yan ang na nga. napunta sa Rebulto, Oo, bro. Ang topic natin kanina, bro, so, yun na yun. True Church. Ang topic Walang natin kanina, bro, ang ating topic kanina, True Church founded by Jesus Christ. Bigla kang napunta sa lahat ng tao nagkasala. Kaya ating binigay si Job, si Elizabeth, saka Zacarias to prove na hindi lahat ng tao nagkasala. Tapos bigla kang napunta naman sa Exodo 20. Bigla kang napunta sa Rebulto. Ako yung habol ng habol sa'yo. Kasi ikaw yung palihis ng palihis. Ang sabi mo na pag-uusapan natin, True Church founded by Christ. Okay, Ano ba naman to? Pastor ka, hindi mo naalala ang mga sinasabi mo? Talon-talon ka, pastor. Ano ba klaseng pastor ka? Pag isang topic, naintindihan mo ba ang mga temang pinagsasabi mo? Kanina kasalanan, biglang ka nag-jump sa Rebulto. Bro, paano mga pinapangaralan mo? Hindi mali-mali na. Ngayon Sabi ko pa nga, Brother Angel. Pastor, yung comprehension mo, walang-wala, napakalayo sa proper interpretations of the Bible. Wala Mali. kasing theology. Bakit? Ang mga pinakinggan mo, pastor, nagbasa rin ng Biblia, wala rin silang proper theology, proper interpretations of the Bible. Tapos iisa lang alam mo, KJB. Ano mangyari sa mga kamag-anak mo? Ayan, siguro yung asawa mo ngayon nakikinig. Mrs., makinig po kayo sa mga sinasabi ng asawa niyo, tingnan yung ginagawa niya ngayon.
KJV lang ang So, alam. sir, Ulat siya na may iba palang Sir, translation, ituloy na natin, iba pala yung pagkakaintindi mo. Ano? Delikado yan, sige, Pastor. sir. Babawi ka pa? ituloy na natin. Ituloy pa natin. Sige, O, tuloy hindi pa pa, natin. hindi Sige, pa. go. Sige, tuloy mo. So, ngayon, doon tayo sa main topic. Oh, main topic, True tama Church, yung, founded by Christ. Ito tayo, True Church, founded by Christ tayo. ngayon, tama yung sinabi mo sa Matthew 16:18, na ang salitang iglesia doon ay church, sa English ay church, o sa Greek ay ecclesia. Na ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa komunidad ng mga taong mananampalataya kay Kristo na kanyang katawan o bayan. Tama? Yes. So ngayon, mga taong dati ang pamumuhay ay makamundo, makalaman, makasanlibutan, makasalanan. So ayon sa 1 John 11, babasahin ko na lang po. O hindi ba ninyo nalaman na mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. So sabi ngayon ni Apostol Pablo, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So, ibig sabihin, yung ecclesia, no, na tinawag ng Diyos, sila ay mga dating mga makasalanan, at least 1 to 10 yung kasalanan nila doon. Yeah? So ngayon, yun yung past nila. Ngayon, nung sila ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, tinanggap ang magandang balita ng ating Panginoon kung paano sila ay makakalaya sa kasalanan. So ngayon, sabi ng Bible sa 11, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Sabi dito, ngunit nang mapakinggan ang mabuting balita na siyang makapangyarihan ng Diyos, Roma 1:16, no, na ibig sabihin yung Ebanghelyo. Ibig sabihin ito ay nagsampalataya sa pangalan ni Jesucristo at sa kanyang salita, nagsipagsisi at nagsipagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus para mahugasan ng kasalanan at tumanggap ng bautismo sa Espiritu Santo. Sila ang mga taong tinubos ng dugo ni Kristo Jesus, Gawa 2:28, and the pillar and ground of truth, 1 Timothy chapter 1 verse 15. So ngayon, sir, 3:15 bro, hindi 1:15. Bro, 3:15 bro, hindi 1:15. Mali verse mo na naman, mali ka na naman, bro, Pastor, ano ba yan? Tama yun, sir. Oh, 3:15, yan. okay. So ngayon, makikita natin dito na ang ecclesia pala, ito yung mga taong makamundo dati. Tama? Hindi lahat. Sila Kasi, yung mga sabi sa 1 Corinthians, no? Sabi sa 1 Corinthians, sila yung mga una ay mapakiapid. Ibig sabihin, okay lang sa kanila mag-asawa ng hindi kasal, di ba? Pangalawa, sila ay mga mananabas ng mga Diyos-Diyusan. Mabasa naman siguro po natin dyan. So, nasa inyo na kung ano interpretasyon nyo dyan. Basta Diyos-Diyusan o idolatry ang tinatawag natin dyan. Sila rin yung mga ngalunya. Ibig sabihin, may asawa na, naghahanap pa ng iba. Sila rin yung mga nangbababae o sa ibang salin yan, sa tomboy o sa pagiging bakla. Ano? Kasalanan pala yun. Mga magnanakaw o sakim din, parahubog, o ibig sabihin natin, manglalasing, ano? At di lamang yun, mapagtungayaw, ibig sabihin, nandun sa kanilang pagmumura, nandun sa kanilang yung panglalait, ano, nandun sa kanilang pagmamaliit. So, yan pala, katangian yan ng mga tao na binago ng Diyos. Ibig sabihin, makamundo ang buhay nila noon, pero tinawag sila ng Panginoon. Ngayon, nalinis sila dahil sila ay sumampalataya kay Jesucristo. Ito pala yung ecclesia. Ito pala yung church na tinubos ng dugo ni Kristo. Ito pala yung Anong tanong mo church. dyan, Pastor? Anong tanong mo? Sir, tama ba? O, ituloy natin, Anong sir. tanong Ituloy niyo natin. po? Anong tanong mo? Hindi ka na nagtatanong eh. Nangaral ka ng salita ng Diyos, hindi ka nagtatanong eh. Tanong niyo po, Kaya nga, Pastor, sa anong tanong niyo ba? 16:18,
Ay, may tanong na masunod. O, ito ang tanong ko. Sa Matthew 16:18, sino ang bato na tinutukoy? Ito ba ay si Pedro o si Jesus mismo? Wala Tuloy. punta sa bato. Okay, Kala mo okay. naman, Ito, sa bato na bato naman pala. tayo. Ito na, Patay bato na naman tayo. Saan Ang saan layo na napupunta? pinagsabi, bato O rin sige, pala. sagutin ko na lang yan. Sa Matthew chapter 16 verse 18, ang batong tinutukoy sa Matthew 16 verse 18 ay si Pedro. Siya ang batong tinutukoy sa Matthew 16:18. Kaya huwag kang tatalon sa ibang talata, ha? Matthew 16:18 ang tanong mo Okay. kasi. So, Baka lilipad ka ng unang Pedro. Napunta sa unang Korinto sa Okay, so- isang Oh, sige. Ito pala dyan. Ang Sa layo. Matthew 16:18, si Pedro ang batong tinutukoy doon. Okay, so si Pedro. Hindi ba ito ang Panginoong Jesus? Hindi. Si Pedro tinutukoy Cornerstone na yun. bato Ito ang sa Panginoong Matthew Jesus? 16:18. Hindi mo naintindihan talaga. Kung sa Matthew 16:18 ang tinatanong mo sa akin, sa Matthew 16:18, Si si Pedro Apostol na yun. Pedro ang batong Oo. tinutukoy doon. Tagapagmana siya. Ang tunay na Ibig bato, sabihin, kapatid, para mas maintindihan ang mo, wala paniniwala kasi proper dito, theology, ang bato si doon Jesus ay yon, si cornerstone Pedro. si Jesus. Kapatid, makinig At ka, hindi wala ka si- kasing proper theology. Ang problema sa iyo, nakikinig ka lang kay pastor nyo, dati mong pastor, ayan tuloy, ligaw ka. Yung sinasabi sa 16:18, binigay na yan, ipinasa na yan kay bilang bato niya, kaya nga pinalitan. Okay, Ano so- ba ibig sabihin ng Okay, so Peter? yung stand niyo, Simon sir, siya si dati, Pedro ito Peter. at hindi ito ang Para mas Panginoon. maintindihan mo, ayaw mo kasi makinig, bro eh. Ayaw mo makinig eh. Okay, Ang sir. lalayo po kasi ng mga ng mga interpretation nyo. O sige, next question po. We got the swordfish. So yung Matthew 16:18, klarado, ang sagot ninyo, Swordfish. ang tinutukoy na bato doon ay si Pedro at hindi ang Panginoong Jesus. Yes, sa Matthew Yes. 16:18. So makikita natin. My Hindi Sonic nyo naintindihan. Okay, red. It is red. tingnan natin. Ngayon, kailan ba sa Bible, sir, tanong ko lang ito, na-curious lang ako. Kailan ba tinawag na Papa si Apostol Napunta sa Ano ba Papa. kinapunta na Papa? Layo naman ang lipad mo. Ano ka ba? Ilang tema ba gusto mo sa isang programa? Deklaruhin mo muna, paluapin mo yung yung sinabi ko na si Apostol Pedro, ang batong tinutukoy sa Matthew 16:18. Yun, doon tayo eh. Sige. Continue mo yun, huwag ka Tapusin mo lumipad muna sa yung iba. unang topic mo, bro. Pastor, ano ba yan? O, sige, ano natin yan? Pagbibigyan kita. Okay. So, sasabihin ko sa iyo, ay mali talaga ang interpretasyon mo. Kung mabasa ko. Hindi yun si Pedro. Kung mabasa ko si Pedro. Hindi yun si Pedro. Kung mabasa ko nga si Pedro. Aminin mo talo Sabay ka. yung pundasyon. Kung mabasa ko bro sa Matthew 16:18 si Apostol Pedro ang rock doon, aminin mo talo ka. Hindi niya alam ibig sabihin ng Peter, bro. Wala kasing proper theology. Hindi mo kasi Ano, bro? kaya Simon ginawang Pedro, yung Peter. Sa Greek, bro. Bato yan. Petro, ay ano ba yan? Kulang Bro. ka sa Greek, kulang ka sa theology, bro. Mahina ka pa, pastor. Akala mo tama interpretation mo. Magpapiling magaling ka kasi. Bro, Feeling magaling ka lang. Nakawawa yung mga pamilya Oh. mo, pastor. Mag-isip-isip ka. Kawawa. kung mabasa ko sa iyo, bro, pastor. Bro na, pastor pa. Kung mabasa ko sa iyo Pastor lang, ngayon, pastor. kung mabasa ko sa iyo ngayon, na ang bato sa Mateo 16:18 si Apostol Pedro, talo ka na ba? Kahit Bible scholar, bro, Sir. mag-search ka. Ha? Si Peter Talo ka? yan, si Pedro. Ano sir, kung masabi ko na si Pedro ay Yun na nga, kung mabasa ko nga bro, sa Mm. Matthew 16:18, na si Apostol Pedro ang rock na tinutukoy doon. Diyan sa Aaminin mo, talatang talo ka yan, na. Diyan sa talatang yan. Diyan sa talatang yan. Kung mabasa ko, Specific. talo ka na. Para mas maintindihan mo kung tama ang interpretation mo. Kung mabasa ko bro, talo ka na. Pedro. Pero di mo. Okay, sige, niya sir. Basahin mo, sir. Kausap Basahin niya mo. si Ano Pedro yan? yan, pastor. Kausap niya si I-confirm mo. Pedro. Basahin natin kung tama ang punto mo dyan. Sige, i-confirm mo muna sa mga nanonood ngayon. Kapag nabasa ko ba sa iyo na ang rock na tinutukoy sa Matthew 16:18 ay si Apostol Pedro, talo ka na ba? Ito, sasabihin ko sa iyo, sir. Maglilis ka na naman. Basahin mo, unawain natin. Tuloy. Hindi pa tayo tapos eh. Unawain natin. Sige. Sagutin mo muna.
Pag nabasa ko nga sa Matthew 16:18 na si Apostol Pedro ang Sige, rock na basahin mo, sir. tinutukoy Basahin mo, doon, sir. talo ka na ba? Sige, basahin mo, sir. Talo ka na? Basahin mo. Talo ka na ba kung Sige, nabasa basahin ko? mo. O sige, kina-confirm niya Tuloy, ha, basahin talo. mo nga, sir. Brother Angel, kina-confirm niya na kapag nabasa ko, talo na siya. O, sige. Nagiginig pa naman si Mrs. Sabi siguro ni Mrs. Puro mali-mali Ah, pala teka lang, itong sir. O, asawa eto. ko. Matthew, Sige. Teka, Ah. sir. Teka, mga nanonood ngayon. teka, sir. Teka lang. Pakinggan nyo po ha. Pakinggan ninyo ha. Babasahin Teka ko lang, sir. ha. Teka lang, sir. Teka lang, sir. Wag ka nang ano, kasi sabi ko kasi kung mabasa ko. Wag ka nang, at inamin mo na, kapag nabasa ko, talo ka na. O, sige. Mag-aral lang tayo po, Pastor ha, para mas Oh. matuto tayo. Eto, Matthew Diba? chapter 16, verse 18. Mga nanonood ngayon, basahin nyo ang binabasa ko, okay? Basa. Matthew chapter 16, verse 18. And so I tell you, Peter, you are a rock, Straight to the point. and on this This rock foundation, I will build my church. Ngayon, Pagkatuloy for ka na, clarification, Pastor, bro, Bali-bali. Pastor, tinatanggap mo ba Sir, na nabasa ko ngayon na si Pedro sinabihan, you are a rock? Tanggap mo nabasa ko? Yes or no? You're talking about Okay. another person. sir. Tamang talata. Mali Hindi, ang hindi. interpretasyon. Ang tanong ko, tinatanggap mo bang nabasa ko rito na sinabihan si Pedro, you are a rock? Tanggap mo ba Ay, yon? Pastor. Okay. Pakinggan niyo muna ako. Wag Tanggap ako mo ba interpretahan. yon? Sagot mo na. Tanggap mo ba yon? You Tama are ang talata. You. Sabi Mali niya. ang interpretasyon. You. Sige. Sabi niya, tama ang talata, mali ang aking binasa. Ayon dito, ayon sa binasa ko, Peter, you are a rock or I am the You. rock? Okay. I am the rock. Anong Okay. nakasulat dito? Anong So, nakasulat yun dito? Yun ang explanation mo, no? Hindi, Hindi. explanation, Letra binabasa per ko letra, lang, oh. Walang self-interpretation dito, kapatid. Okay. You, Oh, letra per letra. Sige. Bro, sabi ni letra Jesus. per letra to, bro. Letra per letra to. Dito sa Walang letra per paliwanag letra kang ang binasa sinasabi. ko. Walang paliwanag, binasa ko lang. Letra per letra. Ayon dito. And so I tell you, Peter, you are a rock. Tama ba na si Pedro ang sinabihan, you are a rock? Yes or no? Tama yan. Ano na? Halo na siya, Brother Okay. Angel. Eto, nakahanap ka ng katapat mo. Isang Bible lang alam mo, pinagmamalaki mo pa, Pastor. Ah. Isa lang Bible mo. Wala kang ibang alam na Bible, Pastor. Aminin mo na. Praise the Lord. Okay, tuloy natin. So you are a rock, sinabihan si Pedro. You are a rock, Peter. Tama yun. Tama Ngayon, siya lang, rock. Tama yun. So ngayon, Okay. ang sumunod, anong sumunod? Anong sumunod na sinabi ni Jesus? Basahin Sige, natin. ang sabi dito, and on this rock foundation, I will build my church. Ang tanong ko, si Pedro ba ang tinuro o si Jesus mismo? O yung Si sarili niyang Jesus tinuro? May mismo. kausap. Ano ka ba, Pastor? Si Jesus Comprehension mo, mismo ano ang yun, ha? nagsabi Ano ba na yan, si Pastor? Apostol Peter ang Nag-aaral rock ka ba? dyan. And May on kausap this eh. rock foundation, and on this rock foundation, kaya nga si ba Apostol Pedro, ayon sa Lucas 22:31-32, pinalakas siya ni Kristo kasi siya yung bato. Kaya siya pinalakas. Ano Okay. Peter sa Okay, Grego, huwag mo nang bro, yan, Petro? huwag mo yan. Bato yun? Yan lang Ano tayo ba sa yan? talata. Tama ang talata. Mali ang interpretasyon. Ano mali? Pastor, walang ini-interpret. Ay, Sige, sige. makikinig ka nga. Sige. Bro Pastor, sabi mo kasi mali. Sabi mo kasi, ini-interpret. Ano ba yan? sabi mo kasi mali ang interpretation. Tanong ko sa'yo, sa dinami-daming pangalan na kailangang ibigay kay Simon, bakit bato ang binigay na pangalan? Okay, teka. You Di, sagot! Sagot mo na. Sa dinami-daming pwedeng na ipangalan kay Simon, bakit Sir, bato pa ang gusto ko lang binigay po- sa kanya?
Gusto mo lang kasi ikaw lang ang sagutin ko eh. Ayaw mo Hindi, akong kinukontra bigyan mo kasi yung binasa ko eh. Bro, kinukontra mo kasi yung binasa ko eh. Pag kinukontra mo binabasa ko, kinihingi ako ng clarification para sa Dapat mga viewers. Bro, pag kinukontra mo kasi yung Okay, so- paliwanag ko, bro, yung aking binabasa, kinukontra mo, natural, hihingi ako ng clarification para sa mga viewers. Sana hindi ka na lang kumontra para ayaw kung ayaw mong tanungin kita. No? Kasi, ang rule kasi mo nito, taga-tanong ka, sasagot ako. Pag ako kinontra mo, syempre, magpa-fire back ako sa'yo. Magpa-backfire pala ako sa'yo ng tanong kasi kinontra mo ko eh. O ngayon, sa dinami-daming pangalan na pwedeng ipangalan kay Simon, bakit bato ang pinangalan sa kanya? You are Arak. Tama. Okay. Yun nga, bakit Tama yun. bato? Bakit bato ang ipinangalan sa kanya? Eh, marami ng pangalan pinibigay. Halimbawa, Saulo, pinangalanan niyang Pablo. Oh, si Abraham, pinangalan niyang Abraham. Bakit si Simon, bato pa ang binigay niyang pangalan? Para saan yun? Anong purpose nun? Ba't bato? Mhm. So, ibig sabihin, ang tinutukoy pala doon ni Jesus, upon this rock, ang tinuturo pala doon ni Jesus, si Pedro. Parang yun ang palagay niya. Hindi pa. Kaya nga kita tinatanong kasi sabi mo kasi mali ang interpretation ko. Yan sabi mo. So akong kinakampan ko sa'yo. Bakit sa dinami-daming pangalan na ibigay kay Simon, bakit bato pa? Okay, so ituloy natin. So yung view nyo dyan, si Peter yan. Okay, ano natin? Si Peter yan, tama? Ngayon, Ay, binasa ko nga hindi eh. yan si Jesus Christ, tama? Okay, Hindi, si Jesus klarado na. Cristo. Okay, Oh. ngayon, tuloy. So ngayon, naniwala ka ba na si Peter binigyan din ng susi para sa karya ng Diyos? Kapunta Yeah, na sa binigyan siya ng susi. Yung susi na yun, authority Karugtungan yun. karugtungan yan. Oh, Karugtungan, di ba? yung susing binigay sa kanya, ang meaning ng authority. Okay, so ngayon, yung authority na yan, para yung isang taong makasalanan makapasok sa karya ng Diyos, sa kingdom of God, mapabilang doon sa katawan ni Kristo, no, sa iglesia ni Kristo, sa katawan ni Kristo, sa iglesia. So ngayon, ano ang pangangaral ni Apostol Pedro para sa mga makasalanan? Ano yung mga susi na yon na ipinangaral ni Apostol Pedro? Alam niyo ba yon? Ay, mali na naman. Bro, ang ibig sabihin ng susi, bro, authority, na ano man ang kanyang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. At ano man ang kanyang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Yan ang ibig sabihin nun. Okay. So ngayon, authority yon. Authority. Authority. Pero ang tanong ko, sir, ano ba yung mga susi na yon? Authority nga. Anong mga susi? Anong mga susi? Hindi mga susi ang binigay. Alpat na naman. Pero iba yung katungkulan, iba yung mga layo na naman. Layo ng mga ano mo. Katungkulan, iba yung susing kapangyarihan, iba yung aral. Ano ba yun? Iba yung aral, iba yung susi. Isa mo yung key at saka yung mga mga gospel. Ay, ano ba yan? Huwag mong gawing mga susi. Mali-mali interpretation mo, pastor. Huwag mong gawing mga susi kasi hindi naman mga susi ang binigay kay Apostol Pedro. Mali na naman ang interpretation mo. Hindi Pastor susi ka! yung aral. Iba yung aral, iba yung katungkulan. Ano ba yan? Ano ka ba, pastor? Nakikinig pa naman ang misis mo. Sige, nakikita ko yung Nakikinig ano pa nyo, naman ang yung, misis mo. Pinag-isa mo, isusi, aral. Ano yun? Pareho? Nandiyan Ano ba pala yan, si Brother, pastor? nandiyan pala si Brother Wendell. Brother Wendell, good evening sa'yo. Ngayon ko lang nakita. yung Matthew 16:18. Okay, yung Matthew 16:18, tinutukoy nyo dyan ay yung bato at hindi siya si Jesus Christ. So, ibig sabihin, ay tinatanggi nyo si Jesus Christ na siyang pundasyon. Hindi. Ano? At, Ang sabi ko sa Matthew 16:18, ang rock foundation dyan si Peter. Sa Matthew 16:18, huwag kang tatalon sa ibang talata kasi ibang talata si Kristo naman. Sa Matthew 16:18 talagang si Apostol Pedro ang rock foundation doon. hindi. Rock na yung pundasyon niya eh. Ikaw, pag gumawa ka ng bahay, pag may ng pundasyon mo, di ba yun? Yun na nga. Pedro, may kainaan si Pedro eh. Ay, wala, pinatibay siya ni Kristo. Basahin natin.
Basahin Walang natin. ano Oh, mali ka, mali ka. Ano ba yan? Mali ka, pinatibay siya ni Kristo. Basahin natin ha, ating basahin. Ay, Ating hindi basahin, pinagtibay siya ni Kristo. 22:31 ng Lucas. Hindi nagbabasa ng Bible to eh. Ito ha. Pastor, tingnan mo ha. Ako, ordinary member lang kami rito. Pero ikaw, pastor ka, lamang pa kami ng kaalaman sa'yo. Oh, Lucas 22:31. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Ngunit nananalangin ako para sa iyo na huwag Para sa iyo. manghina ang iyong pananampalataya. Si Kristo mismo ang nagpapatibay sa kanya. Nananalangin si Kristo para patibayin si Apostol Pedro. Tanong, dinidinig ba ang panalangin ni Kristo na patibayin si Pedro o hindi? Okay. Iba naman yan. Hindi. Tama yung talata Oh, niya. patibayin. O ngayon, dahil pinapatibay ni Kristo sa panalangin si Apostol Pedro, mahina ba o hindi? Ito ang sabihin ko sa iyo. Sino ang mas Sumagot ka sa malakas? tanong. Sagot muna! Dahil pinapatibay Iwas na ni iwas Kristo eh. sa panalangin Sino si ang Apostol. Pastor. Sagot muna, bro, Ay, pastor. Dahil pinapatibay ni Kristo sa panalangin si Apostol Pedro, matibay na ba siya o mahina pa rin? Pundasyon. Pinatibay siya dahil matibay ang nanalangin sa kanya. Dahil Ayun, so hindi siya mahina. So hindi siya mahina. Naniniwala ka ba na si Nagets Eh, mo hindi, ba? hindi, hindi. So hindi siya mahina. Hindi, ang tanong ko sa iyo, sir. Hindi, Naniniwala ka ba na Dahil pinatibay siya ni Kristo mismo sa panalangin, hindi na siya mahina. Tama, sa ngayon ka. pinalakas siya dahil mas malakas ang nagpalakas sa kanya? Hindi ko Tama, tatanong si Jesus kung Christ. hindi ko tanong kung mas malakas bang nagpalakas sa kanya. Ang Pastor, tanong, palayuan ng sabi pastor. mo kasi, ikaw ang stand ni pastor, kapag naiipit Natawa siya, kay pastor. inililihis niya ang words. Pasensya ka na, matalas yung pandinig ko eh. Di mo ko malulusutan sa mga Okay, sir. palihis-lihis mo, ano? Sa mga ganyang mga Oh. unawang mali. Pastor, alam mo, Inililihis tagal na mo. namin sa debate na ganyan, alam na namin yung mga style. Alam na niya mga style niyo, Pastor. kaya wag kang lilihis. Mali. Nililihis niya ang mga words, Brother Angel. Wala akong tinatanong kung mas matibay ba ang nagpapatibay sa kanya. Ang sabi mo kasi, hindi si Pedro yun kasi mahina siya. Sabi mo kasi kanina, hindi si Pedro yun kasi mahina siya. Yan ang sabi mo, mahina siya. Bro, Ngayon, dito. napansin ko, umpisa pa lang, dun sa nasabi sa True Church, wala, palpak na. Pagdating Wala doon sa na. lahat daw, nagkasala. Lahat ng tao, palpak na doon. In every rule, there is an exemption. Tandaan mo yan. Tapos, napunta doon sa rebulto. Ay, nagpagawa pala ang Diyos na rebulto. Sabi niya, lahat daw bawal. Di palpak na uli. Napunta ka sa bato. Palpak na naman ang bato mong interpretation. Pastor, ang dami. Ang dami. Ang dami mo ng maling sinabi ngayong gabi. Ang dami mo ng maling unawa, Pastor, at inaakay mo Okay, ngayon sir, buong sige, pamilya sir. mo. Inaakay mo, Ngayon, Pastor, yung buong pamilya sir. mo, puro mali-mali. Mali-mali ang Sir, unawa mo. Tanungin natin si Pastor. Pastor, sino nagpaliwanag sa'yo sa Biblia? Hindi. Tatanong ko, sir. Hindi. Ano lang po, Sir, categorical. okay. Nung nagbasa ka ng Tandaan Biblia, ko may kasi. nagpaliwanag sa'yo o wala? Uy, ang boses na yun. Okay. Sino po ang nagpaliwanag sa'yo para mas maintindihan mo at nagbasa ka ba ng ibang Biblia o hindi? Hindi, huwag niyo akong tanungin sa bagay na yan. Oo, tama, hindi ka magsagot. Hindi niya ma-sure. Hindi niya ma-sure, Brother Angel, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, hindi niya ma-sure. Ang ibig nyo po sabihin yan, So, ngayon, self-interpretation ng ano nyo kasi wala Okay. nagpaliwanag Balik sa'yo. na tayo. So self-interpretation, Sir, delikado yan, nakakontak na yan. Pastor. Ano ka ba? Delikado yung ginagawa mo. Sir, Wala kang sir. proper pala na nagturo sa'yo, nagpaliwanag. Eh kahit ang anak mo, Pastor, So, yung halimbawa ang Matthew anak mo, 16, pinasok mo sa eskwelahan, sinabihan ng teacher, bahala ka na anak ha, ikaw na bahala mag-interpret ng libro mo, papayag ka? Sabihin ng teacher sa anak mo yan? Hindi ko na ipapaliwanag yan. Okay. Papayag ka ba sa anak mo Sir yun? Angel, Natural, Sir hindi. Angel.
bakit Hindi ikaw, nagpaliwanag. pastor, wala naman nagpaliwanag sa'yo sa libro ng aklat ng Doon banal na na tayo sa main kasulatan? topic. Doon na tayo sa main topic. Self-interpret ka. Tanong ko, mayroon ba nagpaliwanag sa'yo o wala? Meron nagpaliwanag, siyempre. Sino At nga? naunawaan. Sino po? Oh, ba't mag-mention ng ibang pangarap? Bakit? Bakit hindi? Hindi, Okay. kailangan malaman Interesado kung po ba kayo tama rin lahat maunawaan ng mga din? pinanggalingan niyang paliwanag. Kasi ma'am, kasi po Mrs., tandaan mo ka Mrs., nakikinig ka ngayon sa asawa niyo na self-interpret ng Biblia. Biblia yan. Yung nga mga sa school natin, pinapaliwanag ng teacher natin, di po ba? May magpapaliwanag. Kung wala nagpaliwanag, binasa mo libro, paano mo mauunawaan, pastor? Okay, so, sir, Ano mo masasabing ituloy na tama natin, sir. interpretation mo? Hindi, ito So, yung ang mangyayari. tatanong ko, sir, Kapag wala nagpaliwanag, hindi mo malalaman ang tamang interpretasyon. Ngayon, kaya puro ka self-interpretation, napatunayan mo rito, mali-mali interpretation mo tuloy. Makakapahamak ka sige, po sir. sa pamilya mo Ituloy na niyan. natin, sir, ano? So, doon sa tanong ko na Makakapahamak, kung sino ang ano makakapahamak ka niyan, doon, bro. Ano yan? Ano yan? Ano yan? yung pundasyon, yung pundasyon kasi, sir, yung tinutukoy natin doon. Kaya ba? Kung Yan si na nga. Jesus Christ ba yun, si Pedro. Pero ang Si sabi nyo, Pedro si ang Pedro rock yung foundation pundasyon. tinutukoy doon. Pero Si rock Bro Rock Jando, natin, kanina ko, bro, ngayon lang ako magre-request kasi pastor ang kausap natin. Pastor, yung tanong ko po, sino nagpaliwanag sa iyo sa 1 Corinthians 3 binabasa mo? basahin nyo yan. Si Jesus Pastor. Christ ang pinakapundasyon. Bro, Pastor, wag mo kaming turuan, bro, Pastor, kasi yung mga pinasasabi mo kanina, dami ng mali. Dami ng mali. So hindi ang tanong ko, hindi hindi niya masagot, sino nagpaliwanag sa iyo sa Biblia at ilang Biblia binabasa mo ba? Iisa lang o marami? King James Iba-ibang version lang. translation. King James na yung alam niya, Brother Angel eh. King James Di lang. napaka-konti ng alam mo, mali-mali kasi yung napakahalaga ng proper theology. Bakit? It will lead you to a proper interpretation. Yun ang sir, magtatanong na uli ako. magpapaliwanag kasi, bro. Sige, ano May tanong mo, bro? May nagpaliwanag sa iyo, pastor, o wala sa Biblia? Hindi naman ikaw ang ano eh. Ito yung kausap ko, sir eh. Hindi. Sige. So ngayon, magtatanong na uli ako, Ba't sir. hindi mo masagot ang tanong ko? One question only. Kanina ka pa Eh, nagtatanong sir, si hindi Bro mo- Jando. Just ask one question, pastor. Itong Sino si, nagpaliwanag sa iyo yung na nagbasa pinaka- ng Biblia? Sige, bro. Sige, bro. Sige. Bro, sagutin mo na, bro, para mapagbigyan na tayo ni Brother Angel, bro. Sagutin mo ang tanong niya. Sino ang Oh. nagturo daw sa iyo? Sino nagpaliwanag po ha? Yung talagang proper authority of the So, Bible Ang who nagturo sa teaches akin you. yan ay sa Bible school yan. Sa Bible school. Sa Bible Okay, School, Bible Brother school. Angel. Bible Saan School. Bible school po? Ayun Saan? na, nasagot ko na. Ayun na. Saan po? Saan? Saan Bible school? Hindi, wag nyo nang alamin. Kasi Oh, haba hindi. pa. O Bible school. hindi pala hindi Hindi. credited. Hindi siya proper authority, Brother Angel. Yun ang kanyang malinaw na sagot doon. Hindi proper authority. Walang proper authority magpaliwanag yung Bible. Bible teacher, school lang eh. kapatid. Bible school lang. So, Hindi siya. wala kang school eh. Mukhang nagsisinungaling pa. Galing lang kaya sa pastor mo yan eh. Okay, na sir. self-interpret Dahil sabi niyo, din. sir, na si Pedro ang binigyan. Magtatanong na uli ako, sir. Sige. Umiwas na. Sige, Bro Jando. Magtatanong uli ako, sir. Umiwas Ano So na. yan? ngayon, si Pedro ay binigyan ng authority. Okay, susi. Binigyan ng susi para makapasok ang tao sa kaya ng Diyos. Makapasok. Anong susi? Anong susi para makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos? Mali na naman. Mali na naman. Ang susi na binigay authority yon na ano man ang kanyang ipahintulot sa lupa, papahintulot sa langit. Ano man ang kanyang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Hindi yung susi para ang tao makapasok sa kaharian ng Diyos. Ay, pastor, kanina ka pa. Tama na, pastor. Bro, Kanina ka pa maganda. mali-mali. Kanina pa to, mali-mali ang mga pinagsasabi. Angel. Yes. Maganda, Angel. Ginawang gatekeeper si Okay, Pedro. Sir, pakibasa na, sir, para... Okay, wag niyo munang tawanan, sir. Pakibasa yung 19. Ginawa mo si ginawa mong literal na gatekeeper si Apostol Pedro. Ano yun, may gates?
16:19 sir, 16:19 sir. Pakibasa. Sige, sige. Ating basahin sa Matthew chapter 16 verse 19. Okay, ito yung gusto niyang ano natin. Sige. Chapter 16 verse 19, babasahin ko na. Ang sabi ganito, I will give you the keys, authority, Okay. authority of the kingdom of heaven. And whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth, will have already been bound in heaven. And whatever you loose, permit, declare lawful on earth, will have already been loosed in heaven. Okay sir. Pag sinabi ba natin kiss, konti o marami? Isa lang yan, bro. Hindi, may is eh. Kiss. Sa pagkalagay lang yan, lagyan niya ng S, pero isa lang Hindi, talaga yan. marami ba konti? Hindi. Sige, Hindi naman. Tagalogin nga natin kung mga susi ba. Sige bro, Tagalogin ko bro, mga susi ba bro, ha? Ito, mga susi. Ibigay ko sa iyo ang mga susi, mga susi. At sige, ba't iba-iba Okay, to? tama. Sige, sa Okay, Matthew tama, sir. 16:19, mga susi. Oh, Okay. go ahead. So ngayon, si Apostol Pedro ay binigyan ng authority Oh, at nandun sa kanya ang mga susi. Tama? mm. Okay. So, ibig sabihin yan, tinuro ni Jesus Christ, upon this rock, I will build my church. Ibig sabihin, siya ang pundasyon. So ngayon, binigyan niya ng authority. No. Siya ang founder. Hindi. Si Jesus ang founder, si Pedro ang Hindi. foundation. Si Jesus ang founder, si Pedro ang foundation. Para bang ano bro, gagawa ka ng building. Yung builder, hindi yun yung foundation. Ang foundation, bato. Alam nga naman yung founder, yung bato. Magkaiba yun. Dalawang entity yun. Founder and foundation. Kung sabaga, ikaw na founder, meron kang gagamiting material para ma-build mo na matibay ang iyong building. Yun yung foundation. So, si Pedro, he is the foundation of the O, wala church. na tayong ano dyan. Si Kristo ang establisher, Establisher or founder. Siya ang builder, siya ang Foundation. establisher. Hindi siya ang foundation. Ang foundation si Apostol Pedro. Yan, pakibasa nga ang 1 Corinthians 3:9. 1 Corinthians 3:9. Ba't tinapunta ka 1 Corinthians ang tanong mo Matthew 16:18. Kitchen sa ano maabot bro? Pastor. Kasalanan yun. Ano ba Bro, yan? Hindi pa. ang sabi ko sa iyo bro kanina sa Matthew 16:18, si Peter ang rock foundation doon. Pag tatakbo ka ng ibang talata, iba namang usapan 'yon.